So ngayon, ano yun guys, no? Bilang isang alipin guys, ano ba yung ah, kalagayan mo, no? So, ang isang alipin guys ay walang kalayaan gawin yung gusto niya, no? Kaya nga alipin slave, no? Slavery, no? Wala kang kalayaan gawin yung gusto mo, no? Lagi kang inuutusan. So ganun yung galawang alipin dati guys, lagi kang inuutusan, hindi ka nag-iisip, naghihintay ka lang ng utos. So ngayon ganun lang, ganun lang lagi. So in 300 years ganun yung galawan ng mga katutubong Pilipino, galawang alipin. Hindi ba tatatak sa atin yun guys, na aasa na lang tayo sa iba para mag-isip para sa atin, di ba guys? Yun, no? Yun yung nangyari sa atin. Nagkaroon tayo ng colonial mentality. Hello guys, good morning. Kwentuhan na naman tayo. Another day, another life, another story. Kumusta kaya guys? Ito yung kalsada Emilio Aguinaldo Highway. Monday, almost 7. Walang masyadong sasakyan at yung panahon ay medyo hindi man naman medyo, no? Maaliwalas. Ang ganda ng sikat ng araw, no? Hindi pa tayo tinatamaan ng sikat ng araw, nandun pa siya, hindi pa talaga siya sumisikat. Okay lang, no? Para hindi naman tayo mainitan. Medyo malamig naman yung simoy ng hangin. Ewan kung may araw. Minsan dito sa Cavite, na ganitong December hanggang February, malamig yung simoy ng hangin galing sa Tagaytay. Galing pala kami kagabi sa Peoples of the Park, Tagaytay. At yun, na salubong namin yung pinong snow, makapal na hamog, sobrang lamig. Masarap matulog doon, sarap nang hindi na umuwi. May video yun guys, na panoorin nyo. Sobrang lamig habang bumakyat at bumababa kami, nakamotor, kitang kita sa ilaw yung fine snow, pinong hamog or makapal na hamog. Ang lamig. At panoorin nyo na lang yung guys, no? Hindi ko na ikukwento dito, iba yung pag-usapan natin ngayon. Ito guys, yung pag-usapan natin ay para tayo ay mag-level up, no? Level up sa mga pagkikilos natin, no? At yung mga ugat ng galawan natin, bakit ba tayo gumalaw ng mga ng ganito, no? So yan yung unang tanong ko sa buhay ko, kung bakit tayo ay
mahirap at bakit sila ay mayaman, no? Ang bus sa likod, ang bus sa likod, sobrang ingay. Laging pag-usapan natin, no? Kung kayo guys ay meron ding kailangang alamin o pag-usapan, pwede nyong ipaalam sa amin, no? Para mapag-usapan natin, no? Hindi naman tayo expert, mga opinion natin kuro-kuro, no? Na personally na ina-apply ko, kinikilos ko sa buhay ko ngayon, no? Yung mga sasabihin ko, kaya masarap ng kalsada, walang harang. Hindi lang ako makapagpabilis, alalay lang kasi yung motor ko medyo may problema, so inaalalay ko lang. Ito kasi guys ang pag-uusapan natin ngayon, medyo malalim ito, medyo ugat ito ng ating pagka-Pilipino, no? Ito ay nakapag-influensya sa ating paggalaw bilang isang Pilipino. Ewan lang natin kung hindi nangyari ito, ano yung galawan natin at anong estado ng bansa natin, ha? Pero itong pag-usapan natin, medyo ito yung major reason, no? Bakit tayo ay nasa inferiority ng estado, no? O kukunti lang yung may independent thinking ngayon. Kaya almost population ng Pilipinas ay mga masa, no? Kaya gana, no? Nadadala pa sa mga sabi-sabi ng mga may mga maroronong at yun, sila yung nag-iisip para sa kanila. So itong nangyari sa atin na ay naging kultura na natin, no? Akala natin tama pero hindi pala, no? Kaya mahirap gawin ito kasi maraming magagalit sa iyo, no? Tapos ikaw naman ay maiinis ka sa nila kasi iniisip mo ikaw ang tama, tapos sila naman ay majority, sila yung naniniwala sa ganong kultura. Ikaw naman ay nahihirapan sa execution. So ano ito guys, no? Ito guys ay sa kalusugan ng ating kaisipan, yung pag-iisip natin, no? Kung bakit tayo ay umaasa lang, hindi lang sa paggalaw kundi sa pag-iisip. Yun talaga yung pinaka punot dulo kung bakit tayo ay halos di gumagalaw, no? Hindi umuunlad dahil nga umaasa tayo sa iba, sa pag-iisip pa kung paano tayo gagalaw. So kung babalikan natin guys yung katutubo natin, no? Yung ugat ng Pilipino dito sa Pilipinas, sinakop tayo, no? Ng ibang lahi. Alam nyo na yon, sinakop tayo ng Hapon, Kastila at Amerikano, no? Hindi ko na alam yung anong ibang lahi sumakop sa atin, pero yan yung sikat, no? I mean, alam natin. So yung Hapon hindi ko masyadong
naririnig o na-observe kung ano yung naibigay sa ating kultura. Parang wala naman guys, no, sa part ng Hapon. Sa tingin ko sana na-absorb natin yung kasipagan nila, no, yung kulturang disiplina. Sa tingin ko wala, no. Siguro meron siguro, pero ang nangyari kasi sila yata yung unang sumakop sa atin. Sa time na yon maraming siguro tayong natutunan sa kanila. Hindi yata ito guys, pagasolina muna ako. Yan guys, no, yun, kaya isa din yung napansin ko ngayon, kahit ngayon lang naisipan ko lang ngayon na kaya yun guys, no, kaya ngayon ko lang napansin na yung kultura ng Hapon hindi natin na-absorb, no. Maybe meron itong effect kung by timeline, kung sino yung nauna at nahuling sumakop sa atin, no? Kung sino yung huli, yun yung mga karamihang kultura nila at kultura nila, no? Yung mga pagtuturo nila yung na-absorb natin. Ito nga, Hapon yata ang nauna sa atin kaysa Kastila at Amerika. Kaya wala tayong na-absorb na kultura, no? Kung meron man, pwede kayo mag-comment dito guys kung ano yung na-observe nyo na kultura na nakuha natin sa Hapon, na meron siguro, pero kung alin yung natira or naiwan na ginagawa natin or pinapractice natin, no? Pero so far sa pagkatao ko, nangyari dito yung sa Hapon nga, kasi sumakop sila sa atin, ano yung nakuha natin sa kanila na kultura at sinusunod natin. Kaya kung ako yung tatanungin, medyo interesting yun kung may kultura tayong na-absorb sa mga Hapon, no? Pero so far ngayon, no, wala akong naramdaman o naiisip, maliban lang sa mukha natin, no, pabilog, pero wala na akong naisip. Then di ko alam kasi exact nangyari sa natin, no, history yung sa pagsasakop, but alam ko pumunta dito yung Amerikano para tabuyin yung mga Hapon, no, gigirahin yung Hapon. So sinakop tayo ng Amerikano, no? World War II ito guys, World War II. Sa time ni Hitler, no? Sa time ni Hitler. Kasi sa time na ito, sinakop tayo ng Hapon. Sinakop din ng Hitler yung halos buong Europe, no? So yung Germany, sinakop nilang yung Europe. Ngayon sa atin naman, dito sa East Asia, Hapon naman, no? Sinakop tayo ng Hapon. Ngayon current day, no, ngayong araw na to, wala tayong naramdaman kultura ng Hapon, no, na sinusunod natin, di ba guys? Kung kayo, no, kasi gusto ko sana makuha sana natin yung disiplina, no. Wala talaga, no. Ngayon, so next ay yung tinaboy ng Amerika, yung
Hapon. Ngayon, siguro guys, i-research ko ulit, no, itong maayos kung ilang taon sila namuno dito. I-research ko to ng maayos guys, kasi tingnan natin, no, yung history talaga, kung gaano katagal na tumagal sila dito at paano nag-evolve, no, nag-evolve yung kultura natin, bakit tayo ganito ngayon gumagalaw, no. So tingnan natin kung may epekto ba talaga. So hindi ko lang to na research itong pamumuno ng Hapon, gaano katagal, nakalimutan ko na siguro. Amerika at yung Kastila, no. So i-research natin yan guys, no, para himay-mayin natin at bakit ba tayo ganito ngayon gumagalaw, no. So ngayon tapos ng Hapon, yung Amerika nga kinaboy nila yung Hapon, sinakop nila yung Pilipinas, no, lahat dito sa Asia, sa Southeast Asia, no. Ngayon, yun ang next, no, Amerika. At hindi ko alam gaano katagal din sila, but meron ako nasa isip ko, hindi ko lang sasabihin kasi hindi ako sigurado. Pero siguraduhin natin guys, basahin natin ulit yung history para mapag-usapan natin at mahimay natin, no, ano yung anong nangyari sa pagkatao o may epekto ba ito sa galawan natin ngayon. So ngayon, yung Amerika ang sumakop sa atin. So kung papansinin nyo guys, no, sila yon, marami tayong kultura nakuha, hindi naman kultura siguro, no, galawan, no, sa Amerika ang nakuha. At sa tingin ko, hindi lang siguro dahil sinakop tayo ng Amerikano at marami tayong kultura o almost western movement na yung ginagawa natin. Hindi lang siguro dahil sinakop tayo at hanggang ngayon sila din talaga yung dominant, no, dominant race or dominant country, no. At nakikita natin sa palabas, kaya ginagaya natin kultura nga. Sa akin wala namang problema yon. Bakit? Ang mga Amerikano naman ay masisipag at talagang trabaho talaga ng trabaho, no? Kaya sila maunlad at maganda sistema nila. So bakit ayaw natin yung kultura nila? Hindi sa ako tatanungin kung bakit aayaw ko sa kultura nila. Gugustuhin ko, di ba? Dahil talagang yung sa bansa nila, ang trabaho nila ay per hour, no? Per oras, kada oras yung bayad sa kanila. Sa atin, isang araw 8 hours. So mas matindi sa kanila, no, isang oras per oras sa kanila. Kaya masisipag sila doon, no, hindi pwedeng hindi gumalaw. Kaya ngayon ko rin naisip, very effective or productive pag gano'n, no, binabayaran ka ng per hour, no, kasi walang nasasayang na oras, di ba? So ngayon ko lang na-realize guys, no, na maganda pala yung gano'n, no. Kasi ako din ngayon, meron din akong ginagawa ngayon na hinihimay ko yung pag-iipon. Minsan ang ipon ay normal lang sa atin mag-ipon ng per month, no, kada or per kinsena, no, kada sahod doon tayo nag-iipon. Pero ngayon hindi nga effective yun sa akin. Hinihimay ko na yung pag-iipon ngayon. Ang pag-iipon ay per day na ang ipon, no, yun na yung ginagawa ko. But mahirap ipaliwanag ngayon, may
time ako guys, paliwanag ko sa inyo kung paano, no? Medyo effective siya at namomonitor yung expenses, no? Even though kahit na negative, ma-monitor mo yung expenses at masasabi mo na may utang ka sa sarili mo, no? Sarili mo, hindi sa iba. So ganun yung status ko ngayon, no? In terms of saving, may utang ako sa sarili ko. So ganun guys. If gusto nyo guys na content ko ito kagad, just comment down below, no? Para ma-priority ko kayo, ma-prioritize ko ito na may paliwanag sa inyo. Just comment down below guys. And so balik tayo, no? Kaya ang nangyari sa Amerika, per oras yung trabaho nila, no? Binabayaran sila sa per oras. Kaya very productive sila doon, no? Walang sayang. Sa atin 8 hours, babayaran ka ng 8 hours. Kaya nasasayang, bayad naman ako ng 8 hours. Hindi muna ako magtrabaho ng 1 oras, 2 oras. Magtatrabaho lang ako ng 1 oras. Magtatrabaho lang ako ng 1 oras, no? Bayad naman ako ng 8 oras. So ganun guys, no? Hindi yun nangyayari sa factory, manufacturing, kasi bantay sarado sa manufacturing. Kung nakatayo ka, tayo ka talaga. Pero sa mga ibang trabaho, no, talagang, lalo na sa gobyerno, no? Hindi ko lang alam sa government ng Amerika, but siguro strict din yung implementation nila doon sa trabaho, kasi maunlad nga sila. Pero sa atin, no, 8 hours, maraming nasasayang, di ba? Sa mga kwento na naririnig natin, maliban ng nakaraang namumuno, no? Medyo maraming pagbabago, sumipag-sipag konti yung mga government employee, no? Ngayon, kung ako tatanungin, gugustuhin ko makuha yung kultura ng Amerikano. Pero bakit hindi natin nakuha yung importanteng culture ng Amerikano or galawan ng Amerikano? Bakit hindi natin nakuha? Bakit ibang iba, no? So yun yung tanong. Babanggitin ko na, baka 300 years sila nito. Yung Kastila ba yun? 300 years? 300 years? Ang tagal noon guys, no? Medyo na interesting yan, 300 years, no? Palungkatin nga natin yung history ulit guys, kung tama ba yun. Medyo ngayon namumulat na ako sa history, kasi sa tagal na yan, talagang tatatak sa atin yung kultura na anong dapat natin sundin, no? At yun yung magiging galawan natin. So ngayon, yun yung napansin ko. Yung mga sumakop sa atin, anong kultura nakuha natin sa Apo, no? Meron siguro, but yun, meron ako isang kultura na, or habit, sabihin na natin guys, no, habit ng Pinoy na medyo hindi maganda, no? Kahit isa lang guys, no, na hindi ko alam kung saan ito nanggaling, no? Kung hindi man sila sa kanila galing, pero paano ito nangyari, no? Meron lang akong gustong malaman dito sa history natin, kung paano tayo na impluwensyahan sa habit natin ngayon, no? Habit na ito, so yun yung kailangan natin, no, mahimay. Ngayon, yun nga guys, yung Amerika, sinakop tayo.
Ito naman, traffic dito. Nabutan na tayo ng traffic. Ito mga boss na. So ngayon guys, yun yung gusto kong malaman, kaya content natin guys ito, no, topic natin ito. Malaking impact kasi sa Pilipina So yun guys, no, at Amerika, hindi ko lang alam bakit, ano yung dahilan ng Kastila sinakop tayo, no. Yan guys, balikan natin yung history natin. So himayin natin yan. So yun, pumasok din yung Kastila dito sa atin. Baka sila, parang sila yung 300 years yata sinakop tayo, no? So balikan natin guys, no, history. Ngayon, so sa Kastila, siguro Kastila kasi ang daming kulturang nakuha sa kanila kahit sa relihiyon But ang iniisip ko lang, tinalo ba nila yung Amerikano para mamuno sila dito sa atin? So yun yung nakalimutan ko na yung history ko guys, no. Nung nag-aaral kasi ako, binaliwala ko yung mga ganitong subject. Bakit guys? Yung gusto kong maging subject yung makapagbigay ng trabaho, no? Kasi sa hirap ng buhay, kailangan ng trabaho, no? Yung kahit batang isip pala ako na ramdam na yung kahirapan. Kaya yung mga ganitong history dati hindi po papasok sa isip ko kasi gutom nga, no, sa isip ko. Ano ba to, may mga paligoy-ligoy na ganito. Hindi nyo ba naramdaman yung buhay natin? Mahirap pumunta dito sa school. Sana turuan nyo na kami paano magtrabaho at kumita, di ba? So yun guys, no? Yun yung isang dahilan na hindi po mapasok sa isip ko, no, itong mga ganito na hindi talaga nakakatulong, or sa panahon na yun ay ramdam ko na parang hindi ako nakaka-relate, no, in terms of socialization. Kasi nga pagkain at yun yung nararamdaman ko at comfortability sa buhay na, di ba? Sabi ko ba, history, anong maibibigay nito, anong maitutulong nito sa paghahanap ko ng trabaho, di ba? So yun yung hindi ko naintindihan. Ngayon, kalaan mo nyo ba naman, no, sa tanda ako na ito, ngayon ko lang na-realize yung importansya ng history, no? Bakit natin alamin yung history, no? Yun pala yan, no? Yung tatak, tumatak kasi sa atin yung kultura at yung habit, no, sa atin. Kaya binabalikan natin yung history. Kaya ngayon talagang importante yung history pala guys, no? Kaya ayun, at alamin natin, no? Hindi kasi ito tinuturo, no, sa school.
Basta ikwento lang yung history, sino sumakop nito. Pero yung analogy, bakit ba natin to inaaral at ano yung dahilan, no? Wala nga, hindi tinuturo, no? Very wholesome sa eskwelahan na ayaw ituro, pero siguro tinuro, pero hindi siya, maybe tawag dito, may tawag yung hidden agenda ba, ano, hindi siya totally hidden agenda, parang implied, no? Maybe implied, na not directly ang pagpapaliwanag nila, no? Mga bata pa tayo noon, kaya hindi natin yung mga implication, no, sa mga pinapaliwanag. So mga implication ang mga ibig na sabihin sa mga pinapaliwanag nila, no? Ayun, yun guys, no, sinakop tayo ng Kastila. Ang dami nating dapat alamin, no? Paano ba umalis yung Amerika at Kastila yung pumalit, at yata bumalik ulit ang Amerika. Yun na yata yung pagbalik ni MacArthur, no? I shall return. Okay, baka yun nga yun, no? Nagera yung Kastila, Spanish at Amerika. Medyo malakas yata yung Spaniards. Sabi ng Amerika, I shall return, di ba? So yun yung medyo hindi natin nagigets, no? Or nakalimutan na natin ngayon. So di ko alam, no, gaano katagal sila dito, no? At kung 300 years guys, grabe yun, no? Talagang ang sakit din pala nun, no? Kung under tayo sa kanila. At kung 300 years din, bakit iilan lang yung matangos yung ilong sa atin guys, no? Kung bakit kailangan pa natin pumunta sa labas para malahian ng iba, no? Or lack of better term, no, malahian, I mean magkaroon tayo ng ibang lahi, no? Kung sakaling matagal na sila doon, pero bakit? Pero meron naman yata, no, na lahian ng matangos ang ilong, maputi. Pero iilan lang, no? Iilan lang. So ang nakikita ko, halos pag matatangos yung ilong at maputi, yung mga mistiso, parang maunlad din sila, maunlad at nasa maayos na estado ng buhay. So ganon yung nakikita ko, no? Bihira yung, siguro meron ding mahirap na mistis at mistiso, hindi lang natin napapansin kasi nga mga sila, no? Mga dugyot, I mean hindi naayos ang sarili, pero mga pogi at magaganda pa rin, no? So ganoon guys, no? Pero sa 300 years na yon, I don't know kung nanaig yung lahi ng Pilipino, no? Kung maraming napunla yung mga ibang lahi na matatangos yung ilong, siguro next generation hindi nadala yung lahi, no? Pilipino pa rin ang lumabas, mukhang Pilipino pa rin ang lumabas, no? Pero may lahi ng matatangos ng ilong.
at mapuputi. So ganun guys, no? Ganun yung backtracking natin ng history, no? Para makita natin ano ba nangyari talaga sa atin at may habit tayong di maganda. So ayun, sinakop ta. Parang ngayon ko lang na-absorb na 300 years tayo sinakop, o kulang-kulang ba ganon, no? This sobrang talagang tatatak sa atin yung kultura nila, no? Or ano man yung pinagawa sa atin, magiging pang araw-araw na galawan natin, no? Ayun guys, ganito kasi yan guys. Kaya sinasabi ko ng habit, na may habit tayong dinadala ngayon. Kasi yung habit guys, ang ibig sabihin ng habit, ito yung araw-araw na or oras-oras na ginagawa natin. Ito yung kasanayan, nakasanayan na ng katawan natin. Kahit hindi ka na mag-isip, ginagawa na ng katawan mo, no? Kaya habit mo na. Ito yung nangyayari sa atin ngayon, dinadala-dala natin ngayon. Ang sabihin ko na, ang mission ko, gusto kong putulin yung habit na yun, no? Palitan ng bagong habit. Kaya bago yun, alamin muna natin kung bakit nagkaroon ng gano'n, no? Para maintindihan natin, no? Sino talaga yung may salarin. Hindi naman may salarin, di ba? Alamin lang natin kung talagang galing sa Pilipino yon o galing ng ibang lahi, at ano yung epekto pag tayo ay sinakop, no? So yun guys, yun yung gusto nating mangyari, na alamin ano ba yung pinagmula ng habit na ito. So kung isipin natin, 300 years sinakop tayo. Sa isang mananakop pa lang yun, bukod pa yung iba. Pero ito yata yung pinaka matagal. So sa loob ng panahon na yun guys, anong ginagawa ng mga katutubong Pilipino guys, no? Ano yung mga daily kanila galawan, daily life, no? Kung may camera lang sana dati, no? Sana ng daily life sila, no? Daily video, daily vlog. Ay lang, wala guys, no? Kaya nare-record lang siya sa history. So ganon guys, no? Ang vlogging din pala, hindi lang, no, vlog, recording of history din pala ito, no? Kasi dati naman ay may recording of history naman, kaya lang black and white, no? Hindi pa nga maayos yung pagsusulat nila. Hindi katulad sa atin ngayon, napaka high tech na tayo, tamad pa tayo mag record ng history, no? So napaka, kung sasabihin natin ay spoiled tayo, no? Si Jose Rizal nga gumawa na mga expose through black and white, no? Wala pang video yata, no? At wala pang camera, pero nagawa niya, nag-expose siya ng mga malalaking balita, no? So what more, no? What more tayo, no? I don't know how much more, no?
or what more. I don't know, no guys, anong alin tama. So so ganun guys. Naisip ko yung 300 years, grabe pala yan, no? Matindi yan. Okay lang sana kung magandang habit yung ginagawa natin sa time na yon, kaya lang hindi yata, no? So hindi natin alam guys, no? Nakalimutan ko ng history, pero ang naalala ko guys, ginawa tayong alipin, no? Maraming ang klase ng tao dati. Aliping sa gigilid, aliping sa mamahay, di ba? Mga Indio, hindi ko alam, no? Kaya yun yung mga level ng tao dati, no? Kaya kung ganun yung level ng tao guys, different level ay different habit guys, no? Kung ano-ano yung mga hour everyday, no? Yun yung ginagawa mo, yun yung tumatatak sa isip mo, no? Kung ano yung level ka sa buhay during that time, no? Ngayon palagay natin, ilagay natin sa aliping sa gigilid, alipin, mga alipin guys, no? And then hindi natin alam ilang percentage yung alipin sa gigilid, alipin sa mamahay compared to ibang level ng tao, no? During that time, no? So ngayon sige, dito muna tayo sa alipin. Ngayon, ano ba yung pinapagawa sa kanila at ano ba yung pakiramdam sa kanila habang nasa estado sila ng buhay nila na ganun guys, no? So ang nakaka-apekto dito yung ilang percentage yung alipin, no? During that time, no? Kasi nga kung kukonti lang yung alipin dati, sana nawala na yung mga galawang alipin ngayon, no? May galawang alipin pa kasi ngayon sa time natin ngayon guys, kung alam niyo ba yan. Sana nawala na, no? Na-evolve na, but meron pa rin galawang alipin, no? So galawang alipin, so meron pa rin talaga guys, no? Yun yung kaya kung isipin natin, baka nga ang laki ng porsyento dati sa mga alipin, kaya ngayon hindi pa nawawala, no? At talagang tatak na tatak sa isip nila yung habit na pinapagawa sa kanila at hindi nila alam paano ito kontrahin, no? So ganun ang nangyari. So from the 300 years, kailan ba sila umalis dito? 1944, 1945, na ganun guys. Ilang taon na nung nabigyan tayo ng kalayaan hanggang ngayon guys, ilang taon na? Umabot na ba ng 300 years? Sumobra ba? Hindi natin mabilang, no? Hindi ko maasikaso ngayon kasi nasa biyaya ko. Pero tingnan natin guys, no? Himayin natin from the Independence Day natin hanggang ngayon, ilang taon na
ang lumipas na wala nang sumakop sa atin, no? So yun yung kailangan natin alamin. Bakit guys? Ito yung gusto kong, ang haba ng introduction ko guys, no? Para maintindihan nyo lang kung bakit nagkaroon ng ganito. Ito yung pinupunto ko guys, no? Na nagkaroon tayo hanggang ngayon meron pa rin mga vloggers kasi binabanggit ito, yung colonial mentality guys, colonial mentality. So meron pa rin ito guys, merienda lang tayo guys, na yun nga guys, no? Yun yung tinutumbok natin kung bakit nagkaroon hanggang ngayon meron tayong colonial mentality. So colonial mentality guys, kasi nga sinakop nga tayo, no? Ano ba ibig sabihin nito guys, no? So yun yung pag-usapan natin, no? Ano ba yung colonial mentality? Ano ba yung colonial guys? Ano ibig sabihin ng colonial mentality? Ito guys, ang colonial mentality ito ay resulta ng kolonisasyon, no? Pagsakop ng ibang lahi sa bansa natin. So yan yung colonial mentality. Tapos guys, ano yung kolonisasyon, no? Colonization, no? Sa English. Ang colonization guys, ito nga yung pagsakop ng ibang lahi, no? At hindi lang yung pagsakop, at pagkontrol din, no? Sa atin, sa mga katutubong Pinoy, no? Sa bayan natin o bansa. So yun yung colonization guys, ibig sabihin nun, at yung colonization sa English, no? Ngayon guys, ano ang epekto ng kolonisasyon sa mga katulad natin, mga Pinoy, no? Ngayon, sa panahon natin ngayon, so anong epekto nito? Ano yung naidulot na sa atin? Kaya yung introduction ko kanina mahaba, no? Para makita natin bakit ba ito, bakit ba may epekto to sa atin. At sa tingin ko naman, ang kolonisasyon ay hindi masama, no? Kung bakit guys, no? Kasi maraming naibigay din sa atin kung paano tayo maging civilized, no? Civilized na madlang people, no? But aside from that, no, syempre lahat naman tayo guys, mga tao ay may kanya-kanyang interest, di ba? Lalo na yan, colonization, di ba? Kung lagyan mo ng percentage yan sa interest ng katutubong Pinoy at interest nila yung sumako, mas mataas yung sa kanila, di ba? Yung direksyon ng kasarapan ng buhay ay nasa direksyon nila, di ba? So ngayon, sa part naman sa atin, actually kung isipin natin, ito ay interest ng nila at nadamay lang tayo, di ba? Ang nangyari may sarili interest yung bayan, kaya lang hindi pa siya
wala pa siyang government, no? Kaya magulo pa, no? Watak-watak. I don't know kung ganun nga noon, but ang naririnig ko lang parang watak-watak at wala sa I mean iba yung galawan, no? In terms of morality, no? Iba daw, no? So yun ang nangyari din, kaya medyo natuwa din yung Pilipino kasi nga nagkaroon ng religion dito sa atin, no? Binigyan tayo ng religion. So yung morality ay medyo sa ibabaw may moral, pero sa tago-tago yan, pag yung immorality ay nangyari, hindi na nalalaman, di ba? So ganun ang nangyari, guys, no? So yun yung epekto ng colonization sa atin. Kasi guys, sabi ko nga, yung interest ng na sumakop sa atin, yun yung nangunguna, no? Yung nahigit yung pagpapahalaga ng kultura nila dito sa atin, no? Kaysa sa mga katutubong Pinoy. Kaya dahil nga sa interest na anong gusto nilang mangyari. So yun yung colonization, guys, no? Ano ang tanong, guys, ano ang pakiramdam ng mga katutubong Pinoy sa kolonisasyon? So ano yung habang nandito nga sila, guys, ano yung pakiramdam nila, no? So kaya nga nung nabanggit ko kanina, iba-iba yung level ng mga tao sa panahong ito. Yun nga, alipin sa gigilid, alipin sa pamamahay. Hindi ko na alam yung iba, no? Ano tong Indio na to. Pero ito lang yung pag-usapan natin, yung pinakamababang uri ng tao, no? So ano ba yung naramdaman nila during colonization, di ba? So ito, guys, no, hindi to galing sa akin, ito ni-research ko ito. So ito yung sinasabi na nararamdaman nila, yung depression. So depression, no? So ito yung mga iilan: depression, pagkabalisa, at iba pang epekto sa kalusugan ng pag-iisip na mga katutubong Pinoy dati, guys, no? So yun yung major talaga, no, na naapektuhan tayo sa panahong ito. At ito ay ito nga yung tinatawag na colonial mentality. So ngayon, guys, nagkaroon tayo ng colonial mentality. So ito, medyo broad itong colonial mentality, no? Meron akong isang gustong tumbukin dito sa colonial mentality, sa epekto ng depression, pagkabalisa, at yung kalusugan ng pag-iisip, no? Bakit ba ito nangyayari, guys? Kaya nga sabi ko kanina, ilan bang percentage yung mga alipin sa gilid, alipin sa pamahan dati, no? Kasi sila yung nakakaranas ng depression, pagkabalisa, at yung kalusugan, naapektuhan yung kalusugan ng pag-iisip. So sa 300 years, guys, kung gano'n yung pakiramdam ng mga Pilipino, no? So araw-araw, oras-oras, gano'n yung pakiramdam. At bakit ba nila nararamdaman yun? Dahil nga
ang pinapagawa sa kanila, hindi sang-ayon sa kanila, no? Bilang isang tao, sa pagkatao nila, hindi sang-ayon sa kanila, no? At hindi sila masaya sa pinagagawa sa kanila. So yun guys, no? Ayun, dahil nga ganun guys, may mga tumatatak na habit, dahil nga nagkaroon tayo, naapektuhan yung kalusugan ng pag-iisip natin. May isang galawan na tumatak sa atin, no? Galaw na tumatak, yun ay ang habit. So ngayon, ano yun guys, no? Bilang isang alipin guys, ano ba yung kalagayan mo, no? So ang isang alipin guys ay walang guys, walang kalayaan gawin yung gusto niya, no? Kaya nga alipin, slave, no? Slavery, no? Wala kang kalayaan gawin yung gusto mo, no? Lagi kang inuutusan. So ganun yung galawang alipin dati guys, lagi kang inuutusan, hindi ka nag-iisip, naghihintay ka lang ng utos. So ngayon, ganun lang, ganun lang lagi. So in 300 years, ganun yung galawan ng mga katutubong Pilipino, galawang alipin. Hindi ba tatatak sa atin yun guys, na aasa na lang tayo sa iba para mag-isip para sa atin, di ba guys? Yun, no? Yun yung nangyari sa atin. Nagkaroon tayo ng colonial mentality dahil nga sa galawang alipin na maasa tayo sa iba para sila yung magplano at mag-isip para sa atin, no? So yun yung nangyari. Kaya in percentage, marami talagang ganun sa atin guys. At yung mga ganun ay yun yung nasa kahirapan pa rin, no? Bakit? Kasi nga guys, pag galawang alipin tayo guys, yun nga, yung interest ay nandoon sa nag-iisip. Mas taas yung percentage niya sa advantage sa kanya, no, yung nag-isip, kaysa yung umaasa lang, no? Umaasa lang na sa iba mag-isip para sa kanya at siya ay gagalaw lang, no? So that's the point na maraming masa sa atin kasi nga ayos lang sa atin na yung ibang tao mag-isip sa atin, na maging empleyado tayo, di ba? So ganun yun guys, no? Malaking impact until this current period, no? Bakit guys? Kasi marami pang masa sa atin, mga madlang people, di ba? Majority pa sa Pinoy ay nasa laylayan, no? Meron namang nakalaya na sa galawang alipin guys, pero hindi naman nila mahihila yung natitira, no? Kasi nga yung henerasyon na lang nila yung magbabago, pero yung henerasyon ng majority ng madlang people, yun, dumadami pa rin sila, no? Hindi pa rin nagbabago. So dumadami pa rin, lalo na dyan sa Eskwami, no? Eskwami, dyan sa syudad na, sa probinsya natin. So iilan pa rin talaga yung galawang alipin. So yun yung kailangan natin ma-improve guys sa buhay natin, no? Na yung colonial mentality magbago na, no?
Kasi nga ito yung nangyayari pa rin until now. So bakit naapektuhan ang kalusugan sa pag-iisip ang mga katutubong Pinoy, guys? Bakit naapektuhan? Ikaw ba naman, guys, ay kaya nga ini-emphasize ko kanina yung 300 years, no, or more than that period, no, that duration na sumakop sa atin, no? So maapektuhan talaga yung kalusugan ng pag-iisip, no? At may magandang naidulot ba ang kolonisasyon, guys? Kaya sabi ko nga kanina, meron naman, no? Binigyan tayo ng civilization sa ating mga katutubong Pinoy. At hindi ko alam anong klaseng civilization binigay sa atin. Maybe mga gamit, negosyo, hindi ko alam, no? Mostly ang alam ko yung religion talaga, no? Religion ang nalalaman ko hanggang ngayon. Ano kaya ang estado ng mga katutubong Pinoy, guys, pag walang kolonisasyon? Kayo, guys, naiisip mo ba, guys, na kung hindi tayo sinakop ng mga ibang lahi, maybe talagang watak-watak tayo, guys, but I don't know, no? Ano yung magiging takbo ng Pilipinas kung walang kolonisasyon, no? Sa tingin ko talagang meron naman na unity mangyayari, but hindi ko nga rin alam, no, dito sa mundo, bakit yung ibang lahi ay mabilis yung may sibilisasyon sila doon at maayos yung kalagayan na ng bansa nila, pero sa atin, di ba, hinintay pa natin yung pagsakop, ba? Hindi ko alam, guys, no? Baka nga may maayos na tayong sibilisasyon doon, tapos sa history na lang, no, ginulo na sinasabi na wala nga tayong government o ano, wala sa kaayusan yung Pilipinas. Bakit hindi natin alam, no? So kung ganun siguro, kung walang colonization, malamang hindi naging polluted yung isip natin at napaka Pilipino yung galawan natin, no? So hindi natin alam, guys, ano mangyayari sa Pilipinas, no? So pero nangyari na, guys, history na yan, ang point natin ngayon ay paano natin baguhin, no, yung history, at hindi man baguhin, paano natin improve, develop. So maybe this is the time period na baguhin natin yung takbo dati, no? So yun yung, guys, no? Kaya this is the time, no? Dahil nga tayo yung modern Jose Rizal, guys, modern heroes, hindi lang yung modern heroes na bayani na nasa overseas, no? Tayo, guys, yung mga modern heroes, tayo yung magpapamulat sa mga Pilipino na ano ba yung dapat natin baguhin, no? So ito yung huli, guys, no? Ano ba yung masamang long term effect o impact sa kolonisasyon dito sa ating bansa? So ito yung gusto kong maintindihan nyo, guys, yung effect or impact sa mga Pilipino dahil sa colonization, no? Ang nangyari, guys, no, ang naranasan ko ngayon, at ito yung feeling ko talaga, no, sa pagkatao ko during my childhood stage, yung pagiging palaasa
tamad mag-isip, at sa leadership natin, no? Sa leadership natin, guys, ay may something part of colonization style, no? Yun guys, yung three major factor, no, na malaking impact sa buhay ng Pilipino ngayon, guys. So ngayon, guys, sabi ko nga, I mean, ito personal ko lang naman itong idea, my opinion, no? So hindi ito disclaimer ito, guys, no? Hindi ito paniniwala ng lahat ng tao. Ito ay personal ko lang, na we can call ourselves as a modern heroes, no? Kasi sila nga, sino ba yung bayani dati, di ba? Yung mga bayani nagpapamulat ng kaisipan, di ba? Gumagawa ng mga sulat, tula, di ba? Ngayon tayo, guys, magtulungan tayo, mulat natin yung mga kaisipan, hinto na natin yung, I don't think madapat hintuin yung pagsasayaw natin, but if makakatulong ito sa pagbabago natin, guys, itong pagsasayaw, mga talent natin, I think talaga, no? I believe na makakatulong ito, guys, no? So kung sumayaw man tayo, sana may meaning na paano kaya yun, guys, no? Hindi ko maisipan ngayon na mag-send ka ng message sa paraan ng pagsasayaw. But yung meron, guys, meron talaga, no, sa paraan ng pagsasayaw. But ang ibig ko sabihin, yung short dancing ngayon, no? Hindi ko gusto bagitin yung platform, but yung short dance ngayon, kung paano ipakita yung feeling or message, no? So yun, guys, magtulungan na tayo, no? Paano baguhin yung Pinoy. Kasi, guys, nandito na ako sa trabaho ko. So see you later, guys, and be informed, be updated, be part. Bye for now, guys. Thank you.